Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 5, 2024, kasama natin, paring Jonathan de la Cruz, paring Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Happy birthday. Magandang palimula sa linggo. Yeah. Wag natin batiin na happy birthday yung aking kasamahan sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas. Si Lou Mendiola. Lou, good morning. Si Lou, siya ay isang executive ng Essilor. Yan yung gumagawa ng mga lenses. Yung Essilor, tama. Ganda yan. At saka affordable yan. Maganda na affordable. Yan ang tinatawag namin best dress. Sa Best aming dress. Rotary Club. Sa Rotary Club. Mahilig sa... Mapusturyosa siya. Hindi naman siya... Laging maayos. Oo. Hindi mo makikitang... Mayroong mga nakatikwas. Untidy or what? Nakatikwas na Hindi. hook. Wala. Wala. Ganun. Tayo'y... siyam na araw na lang. Bago? Alam nyo na. Bago? Ash Wednesday. Ash Wednesday. Nagkataon po ang Ash Wednesday. Wednesday. Kasabay na ang Valentine's Day. So, alin ang mas mauna sa'yo? Hindi. Ang Ash Wednesday, kaya pinagsabayan parin Conrad, parin Joel, para Magsisi na kayo. ipaalala natin. Okay. Paalala natin. Yung mga nagkakasala sa inyong... Yan. Paalala yan. yung merong number dyan. O yung mga nag-iisip magkasala. Yan. Naku po. Oo. Paano yun? Yung The day before ba ang nagkakasala? Yung isang kaibigan ko, Valentine's mismo. loko-loko eh. Sabi niya, Brad, Ash Wednesday ngayon, gawin natin 13. Ayan. Gawing 13 daw ang gagawin niya. 10 ang kasalanan. Kasalanan niya. 13 no kaya 15, 16. Loko-loko sabi niya. Tapos Ash Wednesday, mauumpisal na. Maumpisal na siya. Aba, mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Yan ang pang iOS, at pang Android pa yan. Pwede yan. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe. Heart, comment. Text line 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood din sa Digital Free TV, Aliw 23. Sa Signal Channel, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA Affordabox, Channel 25. Okay. I-scan nyo yung inyong receivers, digital Scanin lang. device. Makikita nyo na si Paring nyo na. Joel, si Paring Jonat. Ayan. At makikita nyo na ako. Makikita nyo din siguro yung mga iba pang programa Oo. ng Aliw Aliw 23. Okay. By the way, meron lang akong babatiin din nila birthday. Marami pala tayong taga-subaybay sa Kasilawan, Makati. Kasilawan. Oo, nandun ako nung Sabado. Talaga nakakasilaw ba? Nakakasilaw dun, bro. Embo ba yan? Sa Embo ba yan? Hindi, pare, sa Makati, talagang yung tunay na Makati. Poblasyon, malapit. Kasilawan, pare. Masarap ang... Sa malapit siya? Anong kalye? Malapit sa yung... The circuit nandun yung mall lang The Pero circuit, papunta malapit sa na sa San Antonio. Santa Ana. Malapit sa Manila. May mga kaibigan tayo ron. Si Gerard at si Mara Datu at saka si Gani at si Bella Magalong. Ang sarap ng sisig at saka dyan ano ba to? Calamares. Saka street food pare. Calamares fritos. Oo, pare. Calamares fritos. Alam mo ba sa Makati, Oo. dyan sa area na yan, yun na pag halos sabay, halos
magkakalapit na yan, Santa Ana, Pandacan, Makati. Pagkatapos sa poblasyon, oo. ang sarap ng pagkain. Sarap ng pagkain yan. Yung mga ano ba, street food. Kaya kabisado kayo kasi taga Santa Ana ang namayapa nating, yumaon na nating kaibigan si Mike Enriquez. Oo. Yes. Diyan sa Santa Ana at dati nagpapakain dyan ng mga street food. Ganon. Okay. Hindi namin kayo binabati diyan sa Kasilawan. Makati. Lunes na Lunes. Nabate. Hindi namin kayo babatiin. Baka hindi sila Kasi maniwala sa Calamares at Sisig. Kailangan magdala tayo. Yun, kailangan magdala. Yun, kailangan magdala. Okay, RBH 6. Ngayon ho magsisimula ng Lunes ang hearings diyan sa Senado. Maganda yan. Maganda Yung yan. RBS resolution, ano ba ibig sabihin yan? Resolution of Both both houses. houses, number 6. Number 6. Separately po, magkakaroon ng hearing ang Senate at saka ang House tungkol sa CHA, Constitutional Amendment, Oo. Charter Change. Pinapauna muna yung Senate para malaman kung ano talagang gusto nila. Ang chairman niyan ay hindi si Senator Robin Padilla na siya sa Constitutional Amendment. Ang mag-chair po niyan ay isang abogado. Yung vice chairman niya. Si Senator Juan Edgardo Angara. Kung tawagin Sani Angara. Yes. Ayan, siya po mag-chair niyan. Yan po ang kasunduan ng House at saka ng Senate. Tumigil muna sila nakakabakbak Oo, sa sa isa't isa. Oo. Yan. Mabuti naman. So there's peace. Temporary lang ba ito? Alam mo naman ang politika sa atin, maski na saan siguro, parang Conrad Parin. May bakbakan talaga. Mayroong lal, mayroong ganon. That's mayroon na naman sisipot na Pero issue. gusto ko yung lal na yon because baka manaig yung mga malalamig ang ulo. Yes. Nagkakainitan na po Oo, yun ang hindi maganda dun Pinapasukan pa ng El Nino. Bigat. Ang pakay nitong resolution na to, ang hearing na to, ano ba talaga doon sa Constitution? Ang sinasabi nilang napakahigpit, restrictive daw. Kaya hindi umuunlad ang ating bayan. Okay. So, yan ang aalamin nila. May mga resource persons po ang Senado at dyan natin makikita. Okay. Ngayon, nung Friday, tinuloy naman nitong si Senator Amy Marcos pare. Bumabang. Sa Davao City, yung kanyang reform, siya naman ang chairman kasi nung electoral reforms. Yes. Okay. So magkaroon siya ng hearing sa Davao. At ganito yung kanyang sinasabi. Yan daw PI nila sa House. Hindi naman daw sana problema yan kung ginawa ng ayos. Kasi nagkaroon daw po ng suspicion. Duda. Yan, duda. Nagkaroon ng mga, kumbaga parang sikreto, itinatago. Ano yun? Panloloko ba? Ganon ang naging isipan daw ng publiko. Whether true or not, hindi natin masisisi yung publiko kung naisip nila yun. Okay? Maaring mali tayo. Pwede magkamali po ang masses. Yes, pwede. Meron mga kung ano-ano pa, may ayudang binibigay, may pera. Dami na umabot na sa napakarami ng sanga-sanga. At hindi raw po napaliwanag ng gusto. Yan ang conclusion niya. Okay. Nado siya sa Davao. Kasi si Mayor Baste, Sebastian Duterte, inupakan si Amy. Hindi ko maintindihan yun. Oo. Yun hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit daw nagsorry nga ako, pero bakit mo pinangangalandakan? Dapat yung ganyan, you should have itawag nila sleeping dogs lie. Tama na. Okay na yan. Ano pa ba? Hindi pa naman bihasa sa politics si Baste. Yun din ang isa doon. Siguro. Hindi pa bihasa. So, yung mga ganon. Pero, nag-usap daw ulit sila, sabi ni Amy, at sige. okay na kami. Nagpaliwanagan. Nagpaliwanagan. Hindi, mabuti naman kung ganon. Mabuti kung ganon. So, hindi umabot sa pagiging persona non grata sa Davao City. Ay, okay naman. Maganda yan. Maganda yung mga ganyan. All sa akin, si Amy ang tumatayong medyo malamig. Oo. Di ba? Wala yung mga snide remarks. Yung mga
maanghang. May mga ibig sabihin na salita. Wala siyang gano'n. Maliban kay speaker. Well, iba yun. Iba yun. Hindi, bahal nga yung sinabi ni, ni Amy, si speaker nag-react, wala daw respect. Pero nakita ba niyo ba yung bagong photo? Na si dating First Lady Imelda Marcos? Namagitan na. Parang hosted lunch. Lunch, yes. Yes. At nando si BBM, pero hindi sila magkatabi ni Martin. Medyo mga ilang upuan. Nando si Martin. Si BBM kasi katabi ni FL. Tapos marami pa doong mukhang family members. It looked like, doon sa mga nakita nung photos po na yon, nung photo po na yon, merong family council meeting, gano'n ba yun? Palagay ko. Although, si Senator Amy wala doon. Regular lunch kasi. Regular Pamilya. lunch. Okay. Ngayon po, aside from that, yan, Senate na yan, at saka House na yan, magsisimula ngayon, dyan po natin makikita kung ano mga dapat talagang palitan. Kasi mga experts po yung mai-invite dito. Mga economists. Hindi mga senador, Hindi yung Totoong mga... economist. Ito talaga stand alone. Hindi ito yung mga just add water. Just add water. Ngayon, ang isa pong issue related dyan, siyempre, ay yung hihiwalay daw ang Mindanao. Napag-uusapan yun eh. Hihiwalan daw ang Mindanao. But before we get there, kasi sino ba ang dapat na magsasabi kung ano mga amendahan? Sa Constitution. Hindi po ba dapat yung business sector na malakas ang boses dyan? Okay? Kasi tungkol sa economy to Ang sinasabi, ito po ang nakakalungkot. Wala naman unified stand daw. Wala. Ang private sector tungkol dito. Wala nga. Meron gustong change. Meron. Wag na. Tsaka na yan. Hindi natin priority. Hindi naman yung wag na. Tsaka na yan kasi marami tayong ibang may pangatlo nga. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo yung wag na. Kaya na namin to eh. Hindi, ikaw na. Ano yan? Marginalized sector yan Mga marginalized sector na They would oligarch. rather panatilihin na lang natin ang status quo. Ganyan na lang. Kasi kaya na namin to eh. At saka kami ngayon namimihasa eh. Bakit yung bubuksan ng market? Amin na. Restrictions. Ang hindi raw po maganda rito, all this talk, ang charter change, yan ang punot dulo, nung bakbakan nung Marcos Duterte camps. Okay. So, ang hindi daw maganda rito, it is creating Stability. well, hindi yung image, an impression, na magulo tayo. And it's bad for investments. Yun po ang napansin lang sa private sector. Okay? Do we need this now? Meron naman iba, parang Conrad, parang Joel. Sabi nila, it's good for investments. Why? If there is blood in the streets. Hindi naman blood in the streets, kung hindi free discussion, free debate, pare. Democratic air. Ayan. Alam mo, kagabi, we hosted itong mga healthcare providers and investors Okay. from Australia and India. Maganda yan. Wow. Sabi nila, Wala kaming concern. ang sabi nila ganito, kasi kausap namin si Secretary Nerbosa at saka si Yusek Laksamana, yung in charge ng PPP. Sabi niya, we are impressed because there is really great need for us to be partners in modernizing our healthcare system. Sabi niya, we are impressed with what is being told us. About happening in the health sector. About what's happening in the health sector. And then, isinama Ano to? nila. Big Pharma ba tong grupo to? Hindi. Iba. Hindi to Big Pharma. Wow! India nga eh. Gusto ko yan. Hindi, sila nga yung sabi niya, we can, yung tungkol dun sa medical technology, etc. and everything. Sabi niya, in our zone, na gusto natin tayo, we have 150 companies. So magkakaroon ng parang economic zone. For health. Ilalagay For dyan. healthcare. Maganda yan. Magandang yan ang workout. free competition, Yan. free market there.
ayaw, ay, no. ay, Baka hindi yung mga ibang Ba? snide remarks coming from others, Snide. parang hindi nga, for a while parang si Secretary Herbosa parang dami yung konferensya. Mga ganun. Ang dami konferensya. Pero yung ang nagsalita dyan isa, si Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, na yan daw bangayan between our Political leaders. and also that both chambers, Yes. House and Speakers, nangangamba daw ang investors. Okay. Pwedeng nangangamba. Pero The biggest attraction pa rin po ng isang investment ay yung kumita. yes. Yes. Yung pangamba, they can overcome that. Yung po bang political risk na sinasabi, Yeah. kinakalkula lang nila yan. Kapag naman nakita nila, halimbawa, itong mga bangayan na to, on the surface lang. Wala naman sa Parang baba. nila yan. away ng mga bata. Yung parang gano'n. Ayang ganyan, pitikin mo nga sa itlog. Hindi pala, sa tenga. Sa tenga. Pitikin mo sa tenga. Wag ka Mga dito. ganon Kapag nakita nila yan, Wala yan. mas nangingiral po yung kikita ba. Yes. Yun ang kailangan nating atupagin. Yes. Kikita ba sila? Nakahanda ba tayo? Ang sinasabi nila, ang ganda ng market ng Philippines. Ang ganda ng workforce. Yes. Di ba? Hardworking. Ang ganda ng mga incentives ng government. Okay. Ano yung mga negative naman? Yan. Mataas ang power rate. rate. Power cost. Doon patay na tayo kagad. Yung corruption, medyo Yun. Umiiral ng konti. matraffic. Yan. Yan. Ngayon, yung mga problema na yon, kailangan hanapan nila ng solusyon kung mag-i-invest kayo rito. Yun ang kasi kasuhin natin. Corruption po all over the world. It happens. It's accepted. Kailangan lang yung brand ng corruption natin. Right. Hindi, look, sinabi mo kanina, anong gusto ng foreign investor? Ano? Kumita. But ang pinaka-major dyan, para kumita, ang konsepto nila, medyo may predictability. Yung mga, walang mga biglaang galawan up ahead, yung mga down the road, di ba? Yung mga ganon. Alam mo, dati ko na naririnig yan. Yeah, di ba? Panahon pa ng Hapon, yan ang sinasabi nila Predictability. Ba't ganun ba kadalas magpalit ng ating policy? Naging cliche na yan, pare. Predictability. Pag wala nang masabi, yan na lang sasabihin. Predictability. For example, sa water utilities, ayan, tinukuntirya nila, nagkaroon ng concession agreement. Wala pa bang predictability yun na 40 taon na sila? Bakit binabago daw bigla? At 30 taon na sila nagpapasasa dyan. Predictable na So, predictable. sobrang predictability. 30 taon na kayo Ngayon lang ngayon lang kami umaangal Sasabihin nyo, ang bilis-bilis magbago. 30 taon na kayo nananamantala dyan. Ngayon lang kami umangal. Unpredictable na ba yan? Ano pa ba? Meron akong mamaya. Papadala ko sa inyo. Alam mo, meron isang British na nakatira sila, the family, sa Siargao. Ang ganda ng kanyang ginawang ad. For the Philippines. Grabe, sabi nung kaibigan natin, si Ray David. Yan. Great Wall. Advertising. Itong klaseng advertising na ito, ang magandang bien predictable na Ang sabi po ng European Chamber of Commerce of the Philippines, marami naman daw pwedeng gawin na hindi kailangan galawin ng Constitution. Marami pa dyan. Yung mga ease of doing business, yung pabilisin, yung mga ganyan po, small things. Sa tingin natin, pero sa mga investors, nakakainis. Kapag nababara ka ng mga ganyan na klaseng red tape. Okay? Yun, malaking bagay yan. Isa pa daw, ang Management Association naman, ang sinasabi nila, kailangan mag-concentrate tayo doon sa education crisis. Well, Kasi ayon sa, yung po education na yan, through the years napabalikan talaga yan. Parang health. Yan ang advocacy ni Jonathan noon. Yang education. Talaga through the years, magmula po noong EDSA pa. Hindi natin masyadong. Yan po naman, merong mga nagsasabi, tanggalin yung mga restrictions. yeah, Sa foreign investment, yung AmCham,
Yung British Chamber, nagsasabi po sila, kailangan tanggalin yan. Okay. Kailangan. Eh di pag-aralan natin. Yan, maganda Pero yan. mga iba, gawin na natin. Yung iba naman na hindi mo na kailangan palitan ng constitutional provision. Yeah, well, Na pwede na sa batas. merong mga nilalagay, di ba? Ownership sa media, advertising, tsaka yung education sectors nga, sinasabi. That will be discussed in the ano. Pero yung sinasabi natin tungkol doon sa ease of doing business, Ayan, oh. kaya na natin. Kaya na natin. Wala nang kailangan constitution. Hindi sa constitution yun. Eh. Hindi na. Pati yung power, kaya na yun. Yun ang malaki. Yun ang malaki. Actually, yun ang malaki. Doon tayo nayayari. Okay. Ngayon po naman, siyempre nanganak na yung issue na yan. Naging Marcos Duterte na. Oo. Which is Yun not lang ang true. nangyari. Hindi ko alam kung hanggang saan na hantong yan. Pero kasi, may binitawan na salita ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gusto na raw nilang humiwalay. Or ang Mindanao. Ayon sa kanya. The word is Ngayon, kinokontra siya ng mga taga Mindanao. Mismo. Yung BARM head. Si Murad. Chief Minister Murad. Paano? Kasi pag naging gano'n, mawawala yung kanilang Yung Black Rat. grant from the national government. Tsaka marami pong issue dyan. Nasa batas ba yan? Constitution, that will Is there a legal way to do it? that will require a Hindi, isa pa pong question yan. Tapos, how easy or hard is it to do? Wala pa ako naririnig na humiwalay sa bayan. Lahat ng mga separatist, led to violence. Yes. Yung Basque separatists. Yan, problema yun. Ganyan, Oo. Yung sa Africa, Yan. yung mga naghihiwalayan yan. Talagang gera yan. Biafra at saka Nigeria. Gera po talaga. Gera yun. Wala pa ako nakitang. Sudan and South Sudan, gera yun. Okay. Yung hindi kayo separate state, Oo. hiwalay kayo. Yung Scotland, Yan. sa kanila, talaga po separate kingdoms yan. Pero natalo pa rin yung paghiwalay nila sa United Kingdom. Yes. Wala pa ako naririnig na naging successful na ganyan. I don't know, baka first time in history magkaroon. Pero it's a dream. Yun po ang analysis ng mga political professors. Not only is it hard to do, but mahirap, wala ngang means to do it. Ang kung pipilitin mo, yun nga means to do it, mahirap nang gawin. Yung wala pang legal means to do it, pipilitin mo, lalong mas mahirap. Lalo na. Yan ang dapat na sinasabi na we don't have time for this. We don't need this at this time. Ayan. Nagsalita po all yung time. mga si Galvez Yeah. na dating defense ni, ano ba yan, AFP chief ba yan? Nag-AFP. Yes, nag-AFP AFP chief. chief. Ni President Duterte. Ang sinabi niya, hindi pwede yan. Si Anyo, sabi niya, we will use force. Force. For anybody who, Ano bang may sinabi siyang dinescribe uses, niya yung force? who tries to succeed. Oh. Absolute force? Ganun ba sinabi niya? Yan po. Ngayon, may mga political analysts at ang sinasabi nila, it's not productive Talaga naman. at this time. It's at any given time, I think. At any given time. Any such efforts. Ang dapat daw pong priority, marami niya na nagsabi, ang mga professor sa Lasal, sa UP, sa Ateneo, hindi lang po yung mga taga Mindanao na yung sa BARM and everything. Everybody seems to be, ang reaction doon sa gusto mangyari ni dating Presidente Duterte ay negative. Oh. Yan. Lumalabas nga na parang silang dalawa lang ni dating speaker. Ang Ang Hindi gangho, nga, ang gangho. So, it seems to me, kasi isang example to, indication to na hindi well thought out. Itong sinabi ng Presidente. Ang example na binigay nila Singapore. Ang Singapore po, hindi huwalay. Ang layo. Sinipa yan ng From the Federation. Umayaw sa kanila kasi ang gulo-gulo ng Singapore noon. Racial riots, ganyan. Yung policy ng Bumiputra ng Malaysia, hindi umaayon sa Singapore, and therefore, kung ayaw nyo yan, ay umalis na kayo. So, expelled po yan Singapore. Gustong-gusto ni Lee Kuan Yew noon to be part of the Federation.
Pero yun ang sinasabi ng mga analyst, as a general rule, kailangan pahintulutan ang ng isang bansa na may humiwalay sa kanya bago, di ba, bago maging posible man lang yan mapag-usapan. Kailangan. Kaya nga There po, is no legal means for it. kaya it will be met with force. Yeah. If ever. And therefore, there is no need for this kind of thing. So, hindi, yung pagkakasabi ni dating Pangulong Duterte nito, ano to? So, it's really, Mang-asar sa akin. Oo, asar tama lang yun. siya. Nangasar. Alam din niya na talaga malabo. Kasi inaasar Abogado nyo siya. kami eh. Di asarin ko kayo. Parang bata. Diba? Tapos Ganun eh. inutusan niya daw si dating Speaker Pantalyon. Hindi naman nagsasalita si Pantalyon. Hindi na nga nagsasalita. Hindi naman nagsasalita. Gumawa ka ng Parang- resolution na magpapirma ka rin. Dati kasi meron ng ganyan si Ruben Canoy in the 70s. Pinagtawanan eh. Di ba? Parang parang kang galing sa mental eh. Ganyan ang reaction noon. Even in Mindanao. Okay. Ganyan din yung kay Dato Matalam, yung sa din dati. Wala rin yun. Ngayon, nagsasabi, kung ihiwalay yung Mindanao, kailangan kasama ng Mindanao yung Sabah. Nako, Ayun. lumayo na. Ang layo na. Oh, Layo na. Kailangan nyo isama yung Sabah dahil ang Sabah. Atin talaga yan. Mindanao yan. Oh, Yan, nako. yan. Kung saan na napunta ang issue. Nagsanga-sanga na yun. Pagkatapos po, on the side, siyempre, nag-i-issue yung sagutan nila. Adik, Mga ganun na sabi, fentanyl. Wala na Wala na. Sa akin, ill-advised ang Malacanang na sumagot Sagutin pa. ng ganun level ang presidente. Wala sa niya yun eh. Even during the campaign, hindi siya mudslinging. Wala siyang ginawa, naninira. Or Wala, hindi siya nagsalitang ganun. Ang sinasabi niya lang, this is what we have to do. Yes. So, ngayon po, bumawi. Na-realize siguro nila, parang mali. Mali yung reaction na yun. Tama na yung mudslinging. Ngayon, ang sabi ng presidente, ano ba sabi niya? Tama na yan. Mudslinging at saka Demolition jobs. jobs. Wala na yan. Tama na yan. Kailangan natin magkaisa-isa. Trump mentality. Ayan, Yan. galing daw yan. Kasi nagsasabi, dapat si BBM, hindi niya pinalalampas kasi siya ang nasa poder. Ikaw ang may power eh. Tapos sasabihin sa iyo kung ano-ano sasabihin sa iyo ng binabastos ka, dating presidente. Okay po. Sino ba nawalan doon? Oo. Si BBM o yung nagsasalita? Nagsasalita. Hindi ba? Ganon ngayon ang mukhang magiging Oo. response. Parang sinasabi nga, tantrum naman to, nagtatantrum. Ayan eh. Parang ganun eh. Mukhang gano'n na magiging response na ngayon ng palasyo dahil sa kahapong binitawan na press release Oo. na walang demolition job, no mudslinging. Okay, let's Let's move forward. Sa bagong Pilipinas. let's work together. Mukhang yan na po ang com line ng Malacanang. Oh. Which should be Yung fentanyl line na yon, ewan ko sino nag-advise no, napakatanga nun. But that seemed off the cuff din para kay PBBM nun. Nung pinapanood ko, lumabas na lang eh. I don't think he planned for that, na sabihin yun. Hindi, paano niya nalaman fentanyl? Hindi, Somebody dati- told him that. dati na- Somebody told him Merong that. May nag-feed. Oh. Maling advice yun. Sir, ganito ang... Hindi naman Parang bulong. Hindi naman Asaran? Hindi nga. Hindi mo pentanil, sir. Mananalo ko ba ng asaran kay dating Pangulong Duterte? Master yun. Master na master niya ng asaran. Hindi dapat ganoon. Oo. Kung ikaw ang nasa poder, you take the higher ground. Yes. Yung magbabakbak sa'yo, Bahala Okay siya. lang. Bahala siya. Kanya. Bahala siya sa buhay niya. Parang yung mga nasa social media na babakbakan ka, Okay lang yan. okay lang yan. Pero, will they influence the greater majority of the people? That remains to be seen. Ngayon, 8:34 na raw ng umaga. Sinesenyasan na tayo. Break time muna tayo. Sa Karambola, sa DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin doon. Ayun. yun na. Paring Jonathan De La Cruz, checkered white and gray and black na Abel Ilocos. Ilocos. At dito naman si Joel Lacsamana. Good morning. Good morning. Abel umaga Ilocos. po. Morning. Alam mo, nung bata ako, lagi kaming merong ganyang kasuotan. Yung Abel. Galing sa Abel. aming probinsya sa Tarlac. Tarlac. Oh.
Yan. Pati yung kumot namin noon, yung mga iloko. Yung malambot sa katawan pero mainit. Ang lambot ng feelings sa balat. Oo. Kahit ilagay mo yun, ipatong mo lang sa lap mo yun. Oh, ganda nun. Sarap. Ang sarap ng kagad pakiramdam. feeling. Oo. Oo. Ano ba nangyari dyan? Hindi ba mass produce yan? Hindi ma-mass produce hanggang ngayon. Dahil kulang sa materials. Yes, kulang sa material. Sa materials. Ang inaano nga ni Senadora, kay Senadora Amy, ang ginagawa niya, yung mga weavers, yung para magkaroon ng transition dun sa mga bata. Kasi kulang na yung mga dating weavers Yung mga matatanda na magagaling. Yan. Yan po dapat muna sana inaasikaso Ba natin. na ipasa yan? Yung transfer? Pinapasa nga ngayon. Pero alam mo naman yung mga yun. Yung sinasabi. Hindi nga, ang kulang nga yung materials pare, raw materials. Yan ang dapat asikasoin ng DTI. Yun. Yung mga Ikaw naman, materials at lahat. Ito talaga asa ng asa sa... Asa ka pa. Wala na. Hindi ba pwedeng Hope Springs Eternal to? Pwede. Wala ginagawa yun eh. Ito na nga po nangangamba ang karamihan sa nangyayari sa atin. Okay? Sinasabi nila, itong January daw mukhang humupa ang inflation. Pero nakikita in the horizon, mas ang presidente mismo sinabi yan, Ito na. headwinds. Ito na naman. May mga headwinds. Hindi tayo pwede magkampante dahil lumupa ang inflation ngayon January. Nandyan yung ngayon. Ang nagsasalita po, ang galing daw sa Europe ng mga produkto, tataas ang presyo. Marami tayong kinukuha dyan sa Europe. Dahil dyan sa nangyayaring sa Suez. Ano yung sea na yan? Gulf. Oo. Marami po nangyayari dyan. Yung mga Houthis. Okay, hinaharang yung mga barko. So, nagkakaroon ng mga problema dyan. Peace and order worldwide. Tapos yung Panama Canal. Umarin po yan. Slow down. So, world trade is baka po humina. Ang pagdating dito, alam naman natin, dami natin kailangan i-import. So, yan yung mga babala. Ngayon, ang presidente, sinabi, kailangan tuloy-tuloy daw. Ang record-breaking ang ating harvest last year ng bigas. And yet, we had to import. Paano po ngayon na meron pang El Nino? Although sinasabi ng presidente, dapat matalo pa natin yung record last year. Okay? Tall order po yan, sabi ng mga nasa agriculture sector, dahil nga sa hinaharap nating El Nino. Ito, yun na nga, may El Nino sa iba, doon naman sa Mindanao, baha. Ano ba yun? Ibang klase, no? Oo. Ibang klase ang nangyayari talaga. Sa Davao, oo. yung dating Compostela Valley, Davao de Oro na ngayon. Oo. Antindi nangyayari. Nililikas po mga tao. 100,000. Ganon din sa may, yung Agusan River, mukhang umaapaw. Oo. At mga taga-Butuan, ay pinalilikas din. 100,000 rin po. Kasi ganun kalaki. Ganun kalaki yung flooding. Kaya gusto kong malaman sana from the Department of Environment and Natural Resources. Saka sa DOST. Talaga naman. Ano ba talaga? Hope Springs Eternal. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gagawin natin? Ano yung science-based What strategy is the natin? science-based? How can you explain this? Sa Mindanao, bahamba dito sa Luzon, init-init. Aha. Ano yun? Meron na pong mga lugar na tuyuan na ng tinanim na palay. So, yan ang mga problema ngayon. Okay? Ito pa, ang economy daw natin. 5.6 tayo last year. Well, hindi maganda yon. Kasi ang ating target 7 to 8. Okay? Ang economy natin grew by 10% the year before. Well, sasabihin mo kasi, bounce effect. Dahil galing tayo sa lugmo nung pandemic, kaya yung 2022, at election year pa yun. Yes. Election year pa, tapos talaga sumipa ang economy. Last year, naramdaman natin yung effect ng worldwide inflation. Yan po yung worldwide logistics problem. Nandyan lahat. So 5.6, is that good?
Sinasabi nila, tayo pa rin ang pinakamabilis dito sa lugar natin. Yes, but we're doing a catch-up game here. Ang laki ng ating hinahabol. Laki. Oo, Laki. laki po. So, ngayon, ano ba nangyari? Mukhang slow down. Ang analysis po nila, kaya 5.6 lang. Although maganda na yon, pero we could have done better. Kasi daw po, ang consumption, bumaba. Yan ang malaking factor sa ating economy. Ibig sabihin po, yung mga household, hindi na masyadong gumagastos kasi nga may inflation. Hindi naglalabas. Hindi naglalabas. Although, Ang number 2 pa, yung government spending po, Medyo, rin. naghigpit dahil sa problema natin sa budget deficit. Yan ay namana lamang from the Previous administration. Previous administration. Dahil nga, kailangan gumastos ang gobyerno sa Pandemic pandemic. And therefore, napakalaki ng deficit. Oo. At tumaas ng gusto ang ating debts. Ang debt to GDP ratio ay tumaas during the pandemic. Wala tayong pwede sisihin dyan. Para po yung reaction ng government na yon. Kailangan gawin nyo. Kundi gusto nyo ba mangamatay tayo? No. Hindi naman maaari yun. So ngayon, pinagbabayaran natin yun noon. Maaaring doon sa pandemic, nakalusot tayo. Pero this time, kailangan kontrolin na ang government spending. Ang yan ang nakaka-affect sa ating economy. We have to put this into perspective. Yan po ang sinasabi natin. So maaring pwedeng maganda ang prospect, maraming optimistic, pero maaring pwedeng may mangyari na makaka-derail sa ating growth. Yan po daw ang dapat nating pag-isipan. Saan tayo kukuha? Ngayon, Parin Joel, sinasabi sa mga pahayagan, saan tayo kukuha ng momentum? Yun ang anong sektor? Ako tingin ko yung meron tayong natural yung resources na, for example, tourism. Nandiyan na yung mga natin, di ba? Di ka na maghanap. Dahil sa Di mo na pupunta kailangan. na lang sila rito, gagastos na lang. Or tayo, Mangyayari ba yun? Pupunta sila rito. mangyayari. Alam mo, kailangan lang may game plan. May Alam mo, creative, nagiging problema plano. natin. Sinasabi ng marami nating kaibigan na tumitingin sa mundo. Oo. Itong mga natin, mga kalapit bayan natin, sila hindi sila meron sila ng nakahanda yung kanilang plataforma. Oo. Ito, meron na sila. At kung sinabi nilang dito kayo pumasok, halimbawa mining, Yan. lahat ng Example. mga requirements ng isang magmimina, Paano nyo? Nandiyan na. Nakasettle na para smooth as butter papasok. Parang filling the blanks na lang. parang filling the blanks ka na lang. Oo. Tama yun. Mining, for example. Hindi, Laking bagay yan. DENR yan, pare. Ganon din sa tourism. Kagaya na sinasabi. Hindi na DENR yun. Ganon din sa ganon din sa, ang problema ko, halimbawa ito, magandang to. Alam nyo ba, na yung data centers, ang tindi pala na yan, that's moving forward. Ang tindi ng requirement ng mundo, Amazon, yung mga ganyan. And we're positioned to And we are take advantage. supposed to be in that. Paano? Mahina internet? Paano yun? Yun, number one, power, ang 24/7, hindi pwedeng patay sindi ang ilaw mo dyan. Hindi pwedeng nightclub? Hindi pwedeng nightclub yan. tapos yung internet mo, kailangan Yung sinasabi mo, Bakit hindi natin asikasuhin muna yung sinasabi mo mga data center, kasi ibig sabihin yan yung mga cloud, Yes! Yan, that's a growing industry outside. Ang laki niya. So kung mahina ang telco mo, akala ko kaya may cloud para pag mahina ang internet dyan mo ilalagay. Hindi, paano ka makakarating? Paano makakarating doon? Kung wala ka internet. And then, bakit hindi yan asikasuhin Yan, muna? dahil Mga ganun. Mining, Yan. yung data, yung tourism. Tourism. Pare, may balita ako sa tourism. Pare, magandang balita sana yan. Meron daw 150 million Okay. na inilabas na kontrata quietly Quietly. ang Department of Tourism. Ayun. Kontrata. Binigay po ng Department of Tourism ang 150 million contract sa isang
Geyser Maklang Marketing Communications. Okay. Ano yung marketing yan, bro? Oh, it's marketing. Marketing and PR. At nagulat daw ang tourism sector. Dahil napakamahal naman, 150 million for 6 months. Ibig sabihin po niyan, halos 25 million a month. Anong gagawin? Yun ang, Yun na nga hindi alam. huwag kayong magugulat kung, baka hindi nyo alam kung anong gagawin. Fee lang yan kasi kung ad placements, actually, maniniwala pa ako. Pero Yun na nga ang hindi alam. Ano professional para sa anyo 150 million? na magagalit yun? si paring Hilchuan yan. Hindi siya nakakuha. Ang DDB. Ano raw ba ang pakinabang natin? Almost 1 million a day for 6 months. Ano ba yan? Media buying ba yan? Oo nga eh. Well, strategy, PR. Kasama na lahat. It's actually, Strategy, research, editorial. monitoring, analytics. Content analytics. creation, Ano ba yung binibili natin for 150 million? Nobody knows. Kasi po, breakdown. sinikreto yan. it's not meant to be for, Public consumption. for junket players, hindi. Hindi. Ewan ko Where is the campaign? Yan po Baka sinasabi. naman kailangan yan para, yun na nga yung strategy kung paano maghikayat ng turismo. Yun na nga. Kung sinasabi ni Jonathan na ang mga pag-asa natin, tourism, mining, data. Dito sa tourism, anong ginagawa natin? Nagmimigay ng kontrata. Yun lang where is the campaign? Alam mo si Sunshine Joe noon, ay kano ang budget niya? Gaano karami staff niya, di ba? Baka naman ito ay, in order to promote yung ating film industry. Okay. At hiningin daw po ng komento ang DOT. Okay. Tungkol sa mga kontrata na yan. Noong Disyembre pala ibinigay yan sa Geyser Maklang. At ang DOT po hindi nagsasalita raw. Ano bang Geyser Maklang? What is this company? It's Marketing, it's a public relations. it's a and marketing. PR advertising company. Si ano yan? Geyser, Maklang. So, yeah. Well, these are names na kilala sa industry. Kilala sa industry. Geyser. Well, whether effective sa pagkakilala, hindi ko alam. But, Kaibigan ko yung pinuno nito si Amor Maklang. si Amor. Yes, si Amor. Si Amor. Kaibigan natin yun. Okay. Binabanatan sa social media yan Sino? Si Amor. Yung overcharging daw nung isang event nung November, nandun siya So, hindi ko alam kung kasama ito sa demolition job against Miss Amor Maklang. Pero the fact remains that DOT hindi po nagsasalita tungkol sa issue na to. 150 million daw kontrata. Paano lumabas no? Ha? Paano lumabas yung balitang yan naman May nag-leak. Yung mga ganyang klase you keep that under wraps po, yung mga ganang... Di ba, kung ikaw DOT, dapat in-announce mo, December. Ba't mo tinago? Unless may nangyayari na kailangan itago. Nasunog na kasi dati last year doon sa dating date. So what? Di lalo ngayon, mas malaki sunog. Dahil tinatago-tago nyo yan. Kailangan po natin ng tourism ngayon. Yeah. Dahil kahit na anong yabang na sinasabi ng DOT, na napadami daw nila ang dumating nung isang taon dito sa atin, walang-wala po tayo compared to our neighbors. Yeah. Layo natin. Well, to be fair, by the way, yung Geyser Maklang, isa pang expertise niya, kaya kilala sila Amor because they have this extensive network contacts Abroad. Kung ako DOT, sasabihin ko, tingnan nyo itong pinili namin. Ibida nyo, tama. Sinabi mo nga, ang daming contacts niya. Ba't kayo tumatahimik? All the way to the Queen yan. Ano ba? Ano? Bago. Masyado kayong... Sobra naman, all the way to the Queen ngayon. Kayang-kaya nila. Okay. Ano yan? Ngayon po, ang nangyayari, mas napopromote pa yung mga Pilipino na bumiyahe abroad. Yung recent tourism o travel expo, ang nakita ron, ang daming Pilipino gusto mamasyal. Pupunta sa Japan kung saan-saan. Imbes na papasok yung dollar, Lumalabas. Alabas. ang negosyo papasok, yung pagkakakitaan papasok.
lumalabas pa. Pera. Paano yung mga naglagay ng katakot-takot yung kanilang lifetime savings? Restaurant, whatever, Restaurant, sa mga maliliit, resorts, sa mga bus, tourist bus. Ay, ang daming bagong hotel ngayon. Ang dami. Yung New Star na sinasabi. Oo, Napakalaki. Cebu. Sabihin mo, yung mga ibang hotel dyan sa Entertainment City, nilalangaw. Tapos yung mga naglalaro. Entertainment City. So by the bay. It's not as vibrant as before. Okay, maraming bagong hotel sa nakakalat. That is an ouch. Cubao. Marami na, mga service apartments. Marami. Nag-invest lahat yan. Yung mga kababayan nating overseas Filipinos, bumili ng kondo rito. Ipa-Airbnb. Sino mangungupahan yan? Kung wala tayong tourism promotion. Domestic tourism ang pinopromote namin, sir. Problema nga natin, hirap ang mga tao ngayon Oo, Maaskin ng domestic ngayon, tourism. they're marketing a lot, yung mga staycation. Mga ganon. Alam mo, magastos din yan, ha? How much per night, kahit na may Hindi discount. na ho kami nag-aeroplano ngayon. Na kami, Pan-Philippine Highway ginagamit namin. Hindi na aeroplano. Hindi na. Bus na lang. Boss. Pero they will stay even in kamag-anak, mga ganon. Yan po ang malakas ng domestic tourism. Okay. Family ties. Improving Siyempre, kaibigan, kaibigan. co-Rotarians, Lumabas na kasi kayo, ma'am. At saka, tulungan na ninyo si Amor. Hindi, explain nyo muna yung 150 yung 150 million na Ano gagawin nila. ano ba masama kung meron kayong kontratang ganyan? wala naman Basta may paliwanag nyo. ano bang gagawin nito? Ang problema, kakasikreto, nag-iimbento ng mga kasalanan. Siyempre. Yung, Ganun na ang gagawin yan. kasi sobrang tahimik. Oo. 1.5 years na. Di ba? Wala pa tayong naririnig na campaign. Mabuti pa itong human settlements Antindi niyan. Antindi niyan. Kahit Ito, paano. ayan, oh. Kahit pa paano, daming press release Oo. Ayan, halos 1 month Oy! po yan. Si Esplanade, si paring Jerry, Esplanade, may launching na May naman. launching. Panay ang launching. Post office. Panay ang launching. Actually, Yan yung maganda lalagyan, talaga yung bubuhayin nila yung Pasig. Yun yung kanilang programa nila, Secretary Daw. Rosar. Daw. So, Pero- well, hopefully, we wish them luck. Pero dapat, yun na nga, gawin na lang nila. Bilisan na lang nila. Pero Hindi po- may nagkikriticize dyan, parang Joel. Oo. Parang mas inuuna pa yung palabas. Ayan, Pasig, pagagandahin. Well, the main concern of the people, may matitirhan ba sila? Okay. Hindi naman yung kailangan gumanda ang Pasig. Ang main constituent ng ating housing and human settlement, Department of Human Settlement. yung wala pong matirhan, yung walang shelter, yung mga Street weather. 6 million units ang ating backlog. Ano nangyayari doon sa programang yun? Yung mga Pasig, parang cosmetics. Ang dami Parang pa rin. sobrang pangit ng tao. Kailangan na pinturahan ng pinturahan para... There's no question that we need to really prettify Beautify. Pasig and all the other river systems. Redevelop. Okay There's no yan. question. There's no Walang question. Pero wag yun lang. Hindi, ang importante nga, what is your basic mandate? Sa housing nga. Township. Yan na. Naiinis na si Jonathan. Ayan na. Housing na affordable Hindi- talaga hindi sa mining, ating mga pare. mamamayan. Hindi mining. A mandate. Hindi. Minimina nito yung mga real estate companies. Oo. Hindi po sa inyo yung mining. Oo. Sa ibang Sa department. DENR yan. Ibang department. Ibang mining naman Don't yung mind the pinagsabi real ko eh. estate companies. Minimina. Sino naman kasi yung magpopondo dyan sa buhay ng Pasig kung hindi mga real estate at Anong kapalit nun? Oo. Anong kapalit? branding nila? Sige, gagastos kami dyan. Pagagandahin namin yan. Hindi kami kikita yan. Sa amin, money out yan. It's a cost center. Anong kapalit? Bibigyan ho kayo Ng- ng lugar dyan sa Pasig para Another cost center. Hindi po kumikita. sa halip na pumunta sila sa iba't ibang mga mall, etc. Dito na Dyan sila dadaan. Good luck to you.
Grabe, Di mangyayari. Good luck. Okay. Hindi na mahirap i-aircon nila yung ano. Kasi ano activity meron dyan para puntahan ng tao? Wala lang. Pasyalan. Pasyalan. Ilan lang yung mga kumukursunada ng gano'n. Tourist ka. Nakita mo isang beses, tapos na, alis ka na. Hindi ka na babalik doon. So ano mangyayari doon sa mga tindahan na yon? Ang sinasabi, parang window shopping ito. Lalagyan nila ng mga coffee shops, kainan, Yan. tatambay ka ron. Oo. Parang Malakas ang internet. Hindi, ganito po sinasabi ko. Halimbawa, kayo, nag-decorate kayo ng bahay. Dalawang bagay yan. Isang pure decoration, isang functional decor. Yung pong functional decor, ang ilalagay nyo sa bahay nyo, magandang tignan, pero may function. Oo. may gamit. In May other gamit. words. Gamit. May gamit. Okay? Hindi pwedeng dekorasyon lang. Okay? Ang mangyayari sa atin, dekorasyon lang po yan. Anong gamit niyan? Pasyalan. Di ho, tatanggalin kasi yung 10,000 families na nakasalampak dyan sa... Ano lalagay? Ano? Kasi ang pangit tignan. Pangit tignan. Kaya, beautify. Saan Saan po ilalagay dadalhin yung mga yan? families na yun? May paglalagyan. May paglalagyan. Kaya ho yung housing eh. Yung housing. Oo. Yung gin-round break dun sa may Cavite at sa... Saan mo ilalagay yun? Yun na sinabi ni BBM. 6 million At housing units. unahin nyo sa nyo ililipat yung 10,000 families. Bago kayo And yet, the Human Settlements Department, palaging press release sa beautification ng Pasig. Ano nangyayari doon sa 10,000 families na kailangan yung ilikas? Anong balita ron? Wala. Ililikas ho namin, sir. Promise. 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 Close your heart. Cross your heart. Cross your Oo, heart. tama. Hope to die. 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw 23, DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.